ang topic natin for first week or today is be still and remember God's faithfulness. Maaari bang ulitin natin? Be still and remember God's faithfulness. Wow. Na-try nyo na bang manahimik minsan and just remember how faithful God is sa buhay mo? Or siguro nakalimutan mo na nga talaga yung manahimik sa isang tabi and just continue to remember how good God is. So, ang key text natin for this morning ay mula sa Psalms. So, mga awit 77, chapter 7, 1 to 14. So, sabi doon, MBB tag po pala to yung version niya. So, sabi doon, sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko masumpungan ang aliw kong hinahangad. Verse 3, nagunita ko ang Diyos, kaya ako'y dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, nananariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako bagay, Panginoon, lubusan mong itatakwil. Di mo ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahil sa iyong galit ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob para bang mahina't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Amen. Can we just give a clap of praise sa ating Panginoon? Amen. Salamat, Lord. And itong key text natin is, ito ay awit na isinulat ni Asaph. And just to give you a quick background, si Asaph po is isang worship leader or chief music leader na itinalaga ni King David sa panahon niya to lead Israel sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa Panginoon. But look at that music or yung mga liriko na inilagay niya sa kantang ito. Makikita natin na even a chief worship leader is nakakaranas din ng struggle. And every one of us have our own struggle. And minsan, mapapatanong ka rin ng madaming questions sa Lord tulad niya. Di ba sinabi niya doon, ako bagay Panginoon, lubusan mong itatakwil, di mo ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? May mga panahon na when you feel things are getting worse and even worse, mapapatanong ka na lang na, Lord ka pa ba? And Lord, kung anak mo ko, bakit ganito yung nangyayari, Lord? And imagine that. Even a worship leader is hindi exempted sa mga struggle ng Lord. You will also come to a point that you ask God. But here's
what God wants us to do. God invite us to pause. Yun yung be still. Kung makikita natin sa talatang 3, talata 3, nang sinabi ni Asaph doon na, nagunita ko ang Diyos, kaya ako'y dumaing, ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. May kadugtong sa dulo na sela. Pero kung titignan mo sa ibang salin, sabi doon, interlude. Since it's music, itong sela na to is a pause, is a break. Yung nakikinig ka na lang mismo sa tunog na walang sinasambit na salita. Sino dito nagkakaraoke? Siguro naman po alam natin ang interlude. Di ba? Yung music lang siya. Wala kang nakikitang liriko. And yun yung gustong gawin or yun yung gustong sabihin sa atin ng Lord. Diba? Tama na yung ngawa. Tama na yung tanong. So, manahimik ka muna. And hayaan mong marinig mo yung presence, marinig mo yung boses ng Lord. Kasi hindi naman kailangan lagi ng salita. Minsan kailangan lang natin maramdaman ng Lord na nandyan pa rin siya. And yun yung kalimitang nakakaligtaan natin. Nakakalimutan nating magpahinga. Puro tayo, trabaho. But also, in being on a Christian life, God also allow us na magpahinga. Di ba? Si Mary, sit at the feet of the Lord. And sana ginagawa din natin siya. Hindi lang minsan, palagian natin siyang ginagawa. Kasi kapag hindi natin siya ginagawa ng palagian, mas nararamdaman mo yung pagod, yung burnout. Kaya, alam mo yun, sa buhay Kristiyano, parang napapa-question ko na lang kung tama bang tinawag ka ng Lord sa ministeryo niya. Di ba? Kasi nga, gawa ka ng gawa. Ngawa ka ng ngawa. Pwede bang manahimik ka naman minsan or kadalasan? Ako naman yung pakinggan mo, ako ang magsasalita. Di ba? Hayaan mong iduyan ka ng boses ng Panginoon. Di ba? Pag nasa spa ka, wala namang words yun yung mga tinutugtog nila sa spa. Di ba nakaka-relax? Na sounds lang siya. Ganun ng Panginoon na despite of all your circumstances, na hindi na kailangan ng Lord magsalita. Manahimik ka lang at hayaan mong umindayog ka sa presensya niya. And yung sela na yun yung pause na hinahanap ng Lord sa atin. Yun yung iniimbitahan tayo ng Lord. Diba? Since it's already mid-year. But what happened on that pause or that break is yun yung tinatawag nating stillness. Kung saan, sa tahimik na moment na yon, doon nagsisimula yung pag-surrender natin sa Lord. Na, Lord, hindi ko na talaga to kaya, Lord eh. You surrender all the control sa Panginoon. Kasi tao tayo, may limit tayo. Ang Lord wala. Di ba? Huwag mong hawakan yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ibigay mo sa merong kakayahan. Kasi para siyang sun, di ba? Pag mas dinidiin mo yung paghawak, unti-unting tumatapon, nalalagas. Kasi hindi nga para sa'yo yun. Hindi para sa'yo hawakan mo yun. So in stillness, it give us, or the surrender begins. And unti-unting, alam mo, nababago, nawawala yung isipan natin sa kung ano man yung kalagayan natin. So, sabi din doon, kung titignan natin yung verse 1 to 10, it's more on yung kondisyon talaga. Yung sitwasyon, yung kondisyon ng puso ni Asaph. Pero kung tutuloy tayo sa susunod na verse, or sa 10 pa lang, sabi doon, ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Di ba? Parang,
kung dala-dala mo na yung buong mundo, siguro yun yung huling masasambit mo na parang hindi naman pala kaya ng Lord ang lahat. Diba? Nagbabago yung tingin mo sa Panginoon. Na hindi na siya yung Panginoon na nakilala mo na nag-save sa'yo, naglinis sa'yo. And kung titignan mo kung paano niya sinimulan yun, sabi niya, I cry out so hard. Dinaing ko ang lahat. Yes, di ba? Gusto naman ng Lord maging honest ka. Di ba? Wala namang taong perfecto. Hindi lahat malakas. Okay lang sa Lord na idaing mo lahat ng hinanakit, ng pagod, lahat yan. God really value yung honesty and vulnerability natin. Kaysa naman, nagpipretend ka na okay ka lang, na ayos ka lang, na go with the flow ka lang. And sa verse 10, ganun pa rin naman yung sitwasyon niya eh. Masakit pa rin yung loob niya, walang pagbabago. 'Di ba? Maybe, ikaw yung tao, nag-start ka ng January na puro iyak. And then June, puro iyak ka pa rin. No, parang hindi mo makita na may progression. Yung progression niya hindi pataas eh, pababa. Parang mali na to yung year. Itong year na to is hindi para sa akin. Di ba parang every time na you go to the social media na, may the July be in my favor. Yes. Blessing, money, repost. Yes. Puro repost ka ng repost. Kala mo ma-attract mo eh. No? Oh, may may August na naman. Repost. No? Pero wala namang nangyayari sa buhay mo. No, so, yun yung gusto ng Lord eh. Na instead na mag-repost ka din minsan sa mga nakikita mo sa online. Bakit hindi ka mapirme na manatili ka muna sa presensya siya? Maybe Lord is trying to do something in you. Kaya mahalagang you need to be still. Kailangan natin mag-take ng pause or break. But here's the good thing about sa text na binasa natin, sa verse 11. Sabi dun sa verse 11, ito yung turning point na even though nawala pa rin pagbabago so far sa buhay mo, ito yung pinakamaganda doon. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Muli, sabi doon, kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. So ito yung turning point sa kay Asaph na even though na wala ka pang nakikitang pagbabago sa buhay mo, it's a switch of paradigm. It's a switch of mindset. It's a switch of perspective. Kung paano mo nakikita ang buhay. 'Di ba? Sometimes, it takes someone, narinig ko lang pala to sa isa ko sa mga boss ko, na it takes same effort to be positive and negative. So why would you choose negative? So, ganun din, na kung ang buhay mo is parang gulong na paikot-ikot, then piliin mo na yung mga magagandang aspeto nito. And you will appreciate more kung ano yung buhay Kristiyano despite of the storm, despite of the circumstances. Parang bagyo. Minsan ang bagyo is, kala natin is perwisyo. Which is perwisyo, kung ganun yung tingin mo. Pero sa iba, blessing yun. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung mga basura kusang lumalapit. Yung basura na yun is ibebenta nila. So meron silang pagkain sa susunod na araw. And if you look at that positive thing, nagbabago talaga yung aura, nagbabago yung pagtingin mo sa life. Marahil sa mga magsasaka na ang tag-ulan is a blessing kasi nakakalibre sila ng tubig sa irigasyon. Pero marahil sa iba, yung tag-ulan is hindi. Kasi nga, maglilinis na naman sa bahay. Kasi anong pagwawalsig ba tawag doon? Yung maglilikas. So, it's up to you. Maglilimas. Ayun. So, it's up to you to look at the brighter thing. And,
Yun yung point number 1 natin. Point number 1 natin this morning. Remembering God's faithfulness is a deliberate decision. Pag sinabing deliberate, ito is conscious ka, intentional ka, sinadya mo siya. So hindi lang siya, kasi napilitan ako eh. Sabi kasi nila na kailangan maging grateful ako, kailangan maging thankful ako. It's your own choice. And remembering God's faithfulness is also a deliberate decision. It's not a feeling or emotion, but it's your intentional choice. And most of the time, we remember bad things over good things. Like, siguro kung tinanong ka, ano yung nagpasakit sa puso mo? Bakit ka iniwan ng jowa mo or ng ex mo? Madami kang masasabi. Baka kulang na lang mag-viral siya sa social media. Pero pag tinanong ka, anong mabuting bagay ang nagawa sa'yo ng ex mo? Baka wala kang masambit. Kasi yung mind natin is nag-program na we look at bad thing. Na parang mas nakikita natin sa tunnel, mas nakikita natin yung darkness over sa light na nandoon. And kung patuloy tayong nagfo-focus sa darkness, sa mga bagay na bad, siguro bad din yung patuloy na maa-attract natin. Bad din yung matatanong natin sa Panginoon. Bad din yung pagkilala natin sa Panginoon. So patuloy nating nung i-practice na alalahanin yung mga bagay na mabuting gawa ng Lord para sa atin. And yung Holy Spirit na nananahan sa atin, it's our guide. It's our guide para i-replay natin yung mga bagay na mas kasiya-siya, mas kapaki-pakinabang, which is yung goodness ng Lord, which is yung faithfulness ng Lord. Siguro sa edad mo ngayon, mga 30s, 20s, madaming bagay na ang nagawa ng Lord sa'yo. Pero kung tatanungin ka, ilista mo nga yung mga bagay na ginawa sa'yo ng Lord na pinagpapasalamat mo. Baka wala pang 3 minutes, wala ka nang masabi. Diba? In the 30 years, 20 years, and in just 3 minutes, wala ka nang masabi sa kabutihan ng Lord sa'yo. Siguro isa-cite ko na lang dito yung mga bagay na, alam mo yung kabutihan ng Lord na nagawa. Maaring, ito na, gumising ka, di ba? Nakapagkape ka, humihinga ka pa kahit mabaho. Basta humihinga, okay lang, di ba? Na pagtatakpan naman niya ng candy, ng toothbrush. Di ba? Yun yung dapat mong pasalamat. Di ba? Yung meron ka pang tahanan. Di ba? Kahit nagre-rent ka lang, at least may tahanan. Di ba? May pera ka, kahit barya, pera pa rin yun kung iisipin natin. Alam mo yun? May mga bagay na maliit sa paningin natin, pero kung lalakihan natin yung pagtingin sa bagay na yun, wow! Ano kaya ang buhay natin kung ganun yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay? Yung mga nakikita mong tambay, or mga adik-adik dyan, di ba, sa ano? Minsan yan din yung tumutulong sa inyong magbuhat ng gamit. Di ba? Ipagpasalamat nyo yun. Akala nyo salot sa community, pero tinutulungan ka yan. Minsan binibenta pa sa inyo yung gamit. Joke lang. Di ba? O natulungan ka, wala kang electric fan, ito electric fan te. Di ba? Parang ang daming bagay na dapat ipagpasalamat. Yung akala mo na parang ang bad-bad sa tingin ng lipunan ng tao, but try to look na meron kang makikita at meron ka talaga makikitang kabutihan sa taong yon. Ganon din sa Lord. Hindi mo niya masagot yung mga panalangin mo. Meron. Di ba? Na-create ka ng Lord na maganda, gwapo. Di ba? Ang laking ano na yun, pagpapala na yun. And,
So nakalagay dito sa akin is, gratitude grows where God's faithfulness is remembered. Yeah? Again, gratitude grows where God's faithfulness is remembered. So kailangan talaga natin alalahanin yung kabutihan, yung katapatan ng Lord. And then nagsisimula yung gratitude. And then naa-attract mo yung positivity na despite of kung ano mang gulo yan, kahit ilang maleta pa yung nakuha nila, parang at ease ka lang. Ito lang ako, naghihintay, malay mo, may dumaan na maleta rin. Di ba? Malay mo lang. So, ganun. So, panatilihin nating i-remember yung kabutihan, katapatan ng Panginoon. And second point, this morning, meditation on God's faithfulness shift our focus. Again, meditation on God's faithfulness shifts our focus. Sabi doon sa verse 12, sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. So yung una is remembering. Sunod is meditation or pagbubulay-bulay. Kasi mayroong pagkakaiba ang remembering at meditation. Ang remembering kasi is recalling something, while meditating is dwelling. Sa ibang salita, remembering is just bringing something back. Pero ang meditating is going deeper, ninanamnam mo, sinasariwa mo yung mga kabutihan na ginawa sa'yo ng Lord. Para siyang, siguro sino dito may mga photo album, may mga lumang picture, yung mga piniprint pa sa Kodak, di ba? Remembering is when you look at the picture itself. Sabi mo, oh, naalala ko, yan yung kami, yung nasa Manila Zoo kami. Oh, yan yung nasa ganito kami. Remembering. Pero yung meditation is yung sinasariwa, ninanamnam mo kung ano yung experience that time. Sinasariwa mo yung pagkabata mo hanggang sa lumawak na yung nakikita mo na, oh, ang galing pala ng Lord, no? Dati ang dungis-dungis ko pa sa picture na to. Look at me now. Yes! Di ba? Wearing na magagandang damit, na hindi ka na uhugin kung sasabihin. So, ganun, we meditate on God's faithfulness. And it will shift our focus. Because when we meditate, our mind becomes filled with God's promises. Kapag nagme-meditate ka sa mga gawa ng Lord, sa kanyang scripture, sa mga salita ng Lord, mas napupuno tayo ng kanyang mga pangako, napupuno tayo ng mga bagay na nagawa niya na before. And napupuno din tayo ng character niya. Napupuno tayo ng values ng Panginoon. And yun yung naisin mo na hindi ka lang nagre-remember, but you also meditate on God's faithfulness. Para mapuno ka ng mga bagay ng kabutihan ng Lord. And yun yung nagre-reflect outside sa buhay mo. And yung reflection na yun is maaring pagpapala sa iba. And meditating the faithfulness of God give us the strength to overcome fear and anxiety. And yung mga what ifs natin. Na alam ko marami tayong what if. May mga bagay tayo na pinakawalan, may mga opportunity probably, or may mga question tayo ng what if. But if we meditate sa faithfulness ng Lord, yung what if natin nagiging even if. Na even if things get worse, I still have God. Even if I don't have extra money, I have God who has the money. Di ba? O, kala nyo naman, I have the money. Extra. So, you only need God. No? Kailangan talaga natin na mag-meditate. Sabi ko nga, is kailangan hayaan mong iduyan ka. Iduyan ka sa presensya ng Lord.
Kasi yun lang naman kalimitan kailangan natin. Kailangan lang natin maramdaman na nako-comfort tayo. Hindi natin kailangan minsan ng salita. Kailangan lang natin ng presence. Di ba? Kapag minsan, ang sama-sama na ng pakiramdam mo, pupunta ka naman sa best friend mo, pero ang gusto mo lang is may makikinig sa'yo. Hindi yung magngangar-ngar sa'yo. Baka, shut up! Di ba? Makinig ka sa akin, hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Ganun. Di ba? Diba? Kailangan mo lang talaga ng presence ng someone na makikinig sa'yo, na magko-comfort sa'yo. And meditating sa goodness ng Lord is already a way na nandyan ang presence ng Lord sa'yo. And meditating the faithfulness of God, that brings us to stillness of changing our focus from asking what is happening to me to who is with me. Kung minimeditate mo yung faithfulness, yung mga gawa ng Lord, no? What is happening to me? But you focus kung sino yung kasama mo. Kung sino yung backer mo. Sino yung foundation mo. Kapag nagme-meditate ka kay Lord. Kasi, most of our circumstances, kapag minamagnify mo yung problema, lumiliit ang paningin natin sa Lord. Kasi doon yung nakafocus ka eh. Pero kung nakafocus ka sa Lord, yung mga problema mo is unti-unti siyang nalalagay sa tamang lugar. Hindi man siya immediate, pero unti-unti yang magkakaroon ng solusyon. Hindi mo nga minsan namamalayan eh, na yun na pala yung solusyon. Hindi ka lang kasi talaga aware. You're too busy doing things. You're too busy doing your own thing. You're too busy resolving it. And your struggles doesn't really have the final word, but God is. So always, always meditate sa kabutihan ng Lord. And our point 3 sa umagang ito is, God never changes. God never changes. Sabi doon sa 13 to 14, ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay, nakahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. So sa verse na to, Asaph remember God's character, na ang Lord ay tunay na dakilang banal, ang kanyang daan ay tunay na kahanga-hanga, ang kanyang mga gawa ay tunay rin na kahanga-hanga at walang ipapantay sa Lord. No, God is still faithful, God is still holy, God is still sovereign, God is still miracle working kahit hindi mo pa man nakikita yung miracle sa buhay mo this June or for the past 6 months. But even if the answers to our prayers are delayed or doors remain closed, tears continue, God remains the same. Akalain mo yon na kahit na may mga prayer ka na hindi man nasagot ng Lord, may mga bagay man na hindi mo inakalang dapat ganun ang outcome, hindi naman nagbago ang Lord. Nagbago lang tayo kasi yung expectation natin is binax natin ang Lord kung ano man yung gusto nating resulta ng mga bagay-bagay na yon. And ang Lord kapag sumagot siya, it comes in different forms. It comes in different packages. And kailangan mo lang maging aware. And that stillness, maybe yun din yung kailangan natin para magkaroon tayo ng sensitivity kung ano yung gusto sa ating sagot ng Lord sa mga panalangin natin. And knowing God never change, give us the confidence and trust for the future ahead. And kapag alam mo na ang Lord is the same pa rin, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Yes, Mel Chanko. So,
yung trust mo na kayang gawin ng Lord kung ano man yung nagawa niya noon sa buhay mo. Hindi pa man ngayon, pero gagawin niya. Kasi yun ang Lord. Hindi siya bumabali ng pangako. Marahil ang tao, oo, pero siya hindi. Kung, akalain mo yun, kung ang Lord is nagawa niya yung mundo in 6 days. Ano pa sa atin? Ilang taon na tayo dito. Marahil marami nang nagawa ang Lord sa atin na maganda. And sa creation, sabi doon ng Lord, kapag may nakikita siyang maganda, when God see things good, He create more beautiful things. Akalain mo yon? Siguro hindi mo lang napapansin na may magandang nagagawa sa iyo ang Lord, na patuloy pa niyang ginagawa at gagawin. Yun yung fokusan mo. Kung ano man yung magandang ginawa niya sa buhay mo. And magugulat ka na lang siguro na yung inaasahan mo is higit pa yung ibibigay niya. And sabi doon sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Wow. And this is really important, or this is why stillness and remembering God's faithfulness matter. Because when we become forgetful, kapag nakakalimutan mo na yung mga gawa ng Lord, unti-unting nagkakaroon tayo ng mga daing, mga complaints about life. And those complaints lead to doubts. Yung doubts mo sa Lord, yung doubts mo na are you still called the children of God? If you're children of God, you should inherit what's in heaven. Pero bakit parang hindi? But if we become still and nakapundasyon tayo kung sino ang Lord, naiiwasan natin yung mga bagay na yon, yung mga complaints. Marahil may complaints pa rin, pero hindi ganun kadami. Mas madami pa rin yung maililista mong kabutihan ng Lord. Maaring may mga prayers ka na hindi mo inakalang sinagot ng Lord. May mga promotions na binigay ng Lord sa'yo na hindi mo naman inaasahan na ibibigay sa'yo at that moment. Ang grace ng Lord na dalihin ka sa edad mo ngayon. Because only few could reach 20s, 30s. Diba? May iba namamatay ng maaga. And probably may mga protection na ginawa ang Lord sa'yo na hindi mo rin inakala. Na akala mo, mali Lord eh, kasi kailangan ko yun eh. But it's a protection from God. No? Kailangan lang talaga baguhin natin yung perspective natin sa more on sa kabutihan ng Lord over sa sitwasyon natin. So, mas tignan pa natin or i-magnify pa natin ang Lord over our circumstances. And life become lighter. Life become easier. Kasi iba yung takbuhin ng isang Kristiyano. Sabi nga ni Pastora Glenda, we are set apart. And patuloy mo naisin na maging set apart. Na kung ang iba'y nagkakagulo, ikaw tahimik lang. Diba? Kung ang iba is undagaga? Basta mga naaaligaga, di ba? Nag-aaligaga na humanap ng pera. But ikaw, sitting pretty ka lang, nagpipray ka na, Lord will provide. Na hindi mo akalain yung kapitbahay mo, may niluto akong spaghetti. Di ba? Utang ka muna, isda. Di ba? Food pa rin yun, provision pa rin yun, kahit utang. Di ba? Hindi mo akalain na may magpapautang sa'yo. Sa mundo ngayon, hindi lahat nagpapautang. So, di ba? Look at that as something good na ginagawa ng Lord. Di ba? Minsan wala kang pamasahe papuntang school, naglalakad ka, ay, thank you, Lord. Kasi nakapag-exercise ako, tamad ka kasi sa bahay. Di ba? Nakapaglakad ka. Or, kulang yung pagkain mo pang lunch. Lord, thank you. Kailangan ko yata mag-fasting. Di ba, ganon? Look at that. May mga bagay na
makikita mo talang napakabuti, napakaganda. Pero sa mata ng tao is bad. So, babalik ako sa praise na sinabi ko kanina. Sa 1 Thessalonians 5:18, sabi doon, "Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus." Because during that time, the Church of Thessalonians is undergoing suffering, persecution, but God still want them to have that posture of gratefulness, that thankfulness. And ganun din sa atin, church. Marahil madaming nangyari, maraming umalis, or sa buhay mo, maraming problema, or maraming panalangin na hindi pa rin natutupad. Pero God is asking you to be thankful. Maging thankful ka pa rin na may buhay na ibinigay sa'yo ang Lord. May chance na binigay sa'yo ang Lord. May access na ibinigay sa'yo ang Lord. Merong pagpapalang ilalaan sa'yo ang Lord. And it's always a fresh wind, fresh fire, new wine, yung nakalaan sa atin as we wake up every morning. Yun yung naisin mo na laging bago sa pagising. Huwag mong dalhin yung mga bigat wag kang mag-focus sa mga bigat or mga hurt ng kahapon mo. Bagkus mas baunin mo, mas dalhin mo yung kabutihan ng Lord as we move forward for the next half of the year, the 2026. And nai-excite ako siguro sa December kung ang mindset natin is being grateful, starting today. Baka puro blooming na kayo. Baka puro blooming na yung faces nyo na nakikita ka lang. So, sana ganun. Naisin natin na look at the beauty of everything. Despite kung maganda man yan or hindi, piliin natin na hanapan ng butas na maganda na hindi mali ang bawat sitwasyon at ang bawat taong nakapaligid sa atin. Diba? As Christ-likeness, kailangan makitungo din tayo sa tao na hindi natin sila i-judge according sa kung ano man yung mali na nagawa nila. Marahil may kabutihan din naman silang nagawa eh. Like, just be compassionate and understanding. And whatever your situation may be today, kung hindi man sagutin pa ng Lord yung panalangin mo today, I know na binago ng Lord yung perspective natin this morning. Binago ng Lord yung puso natin. Binago ng Lord yung isipan natin na to look at the greater things. Yung kabutihan na meron ang Panginoon. And like Asaph, your story can change before your circumstance changes. But of course, today, our Lord is inviting us to really take that pause, that moment na namnamin natin yung presence ng Lord, na i-remember natin, igunita natin, balikan natin at gunitain natin yung mga bagay na ginawa niya sa buhay mo. And try to meditate it, and trust again. Because again, when those things are napagsama-sama, umuusbong ulit yung hope na meron tayo before. Unti-unti siyang nag-rise up. Para isang siyang butil ng halaman na unti-unting lumalaki. Kapag dinidiligan natin siya ng maayos, ng puro positivity, ng looking at how good God is. And sana sa pag-uwi natin,
We are also like a bamboo tree. Na bamboo tree na despite of any circumstances, any storm, naka-root pa rin tayo sa Panginoon. Na kahit gano'n man kabagsik, gano'n man kasakit, yung mga nararanasan natin, we still continue to bow down. We still continue to surrender. Nakilala natin yung Lord na may hawak ng lahat. We continue to let Him take control of everything that we can. And after that circumstances, after that storm, you will rise back up again. Tatayo kang muli na, Lord, thank you. I'm still here. I'm still alive. And I'm still breathing, Lord. Thank you, Lord. And I'm ready to face another storm. Akalain mo yun, hindi ka na natatakot sa mga pagsubok na anumang dumating sa'yo. Kasi alam mo na ang Lord is hindi nagbabago. Ang Lord is tapat. Ang Lord ay mabuti. Kung kaya niyang gawin noon, kaya niya rin gawin ngayon at sa darating pang panahon. So, can I invite everyone po?